Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Gawa, chapter 23, verses 1 to 22. Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, "Mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito." Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo, "Hahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagkunwari. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan, ngunit labag sa kautusan ang ipasampal mo ako." Sinabi ng mga nakatayo roon, "Nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos." Sumagot si Pablo, "Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari, sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan." Nalaman ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseo kaya't sinabi niya ng malakas sa Sanhedrin, "Mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo, at dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay kaya ako'y nililitis ngayon." Nang masabi ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagkat naniniwala ang mga Saduseyo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, nakapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. "Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel." Naging mainitan ang kanilang pagtatalo at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka bugbugin nila si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal, pinakuha si Pablo at ipinapasok muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob, nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa Roma." Kinaumagahan, matapos na magkasundo ang mga Hudyo, bawat isa ay sumampa na hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon. Pumunta sila sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bayan at sinabi sa kanila, "Kami ay sumampang hindi kakain at hindi iinom hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin ninyo at ng Sanhedrin sa pinuno ng mga sundalo na dalhin muli rito si Pablo. Idahilan ninyong sisiyasatin ninyong mabuti ang kanyang kaso at sa daan pa lamang ay papatayin na namin siya." Ang balak na ito ay nalaman ng pamangkin ni Pablo na anak ng kanyang kapatid na babae, kaya't ipinasabi niya ito kay Pablo. Sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, "Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasasamahan sa inyo ang binatilyong ito sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo." Hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo, dinala sa isang tabi at tinanong, "Ano ba ang sasabihin mo sa akin?" Sumagot siya, "Pinagkasundaan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyong iharap si Pablo sa Sanhedrin bukas at kunwari sisiyasating mabuti. Ngunit huwag po kayong maniwala. Tatambangan po siya ng mahigit na 40 katao na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay. Huwag mong sasabihin kanino mang ipinaalam mo ito sa akin," sabi ng pinuno ng mga sundalo, at pinauwi na niya ang binatilyo.